Sa ikapitong araw ng biyahe namin, sa bayan naman ng Pagbilao ang punta namin. Tuloy pa din sa paghahanap ng magandang lugar sa probinsya ng Quezon. Mula Mauban ay nakakakalma na ang tanawin na makikita mo sa buong biyahe. Ang ganda. Quezon talaga Ibang maraming ganito. Saan nyo rin sa mga susunod tayo magmumoto camping na. At kung ngayon yung palang ako napapanood, ngayon lang kayo nagawi sa channel na ito, kami ay nag-iikot, van life, nagka-car camping, paikot sa Pilipinas, naghahanap ng mga camping spot, tourist attraction, yun na nga, mapuntahan yung bawat bayan sa Pilipinas. I-check nyo yung mga nakaraan naming video na nag-Philippine loop kami. Ito, gamit tong van na to. Bilao na town Dito na kami sa bayan ng Pagbilao. Ito kasi Pagbilao, talagang dinadaanan to. Ayun o, lalaki o, truck bus papuntang Bicol. Dito talaga kasi yung main road from Metro Manila, tapos pababa ka sa southern part ng Luzon. Hapon na nakarating kami sa bayan ng Pagbilao. Malapit lang naman siya, mga 1 oras ang biyahe mula Mauban. Pero na-extend lang kami dahil sa magandang lugar ang tinambayan namin. Pasok na kami sa looban. So mga ilang minutes papasok sa loob. 34 minutes. 7 minutes. 7 over 29 minutes. Punta kami ng sa Isla Chica dito sa Pagbilao. Mga 30 minutes daw papasok. Tingnan natin kung okay ba ang kalsada at kakayanin ba ng van. Sa bayan ng Pagbilao, may dalawang malaking isla na nakahiwalay dito. Ito ang Grande Island at Chica Island. At kadalasang pinupuntahan dito ang Kuwebang Lampas, Isla Chica at ang Burawan. Okay yung kalsada. Patawid na tayo. Hindi lang siya mahabang tulay. Kasi Bakawan lang kung may lupa kasi ito na yung pinakatulay.
tulay lang yung Tulay Buhangin. Pangalan pala talaga yun buong Tulay Buhangin. Barangay Tulay Buhangin. Alam ko tulay lang siya. So ito, parang may beach Dagat shore. na kasi to. O dagat, beach shore na pangalan is Tulay Buhangin. So try natin dito magtanong-tanong. Ayun, nadagat na. Oo nga, so Ayun, nadagat na. dagat na nga siya. Kaso bahayan. Napuno ng bahay. Hindi pa namin alam kung saan napunta namin. Basta maghahanap-hanap lang sa lugar na madadaan. Dagat na. Yun. Yan ang pangalan dito. Rainbow Rainbow Island, White Beach. Rainbow Yun na Island, ata yung White pababa Beach. kanina. Ito. Ayun na, dito ka sa baba. Atras. Saan? Yun. Parang yan, baka yan yun. Ayun na, may gate, tas may hagdan. Sige, tingnan natin. Pero pababa pala siya. Oo. Tapos itong kalsada mukhang bago siya. Salamat po. So, di pa tayo. Saan na? Wala ko saan ang entrance ha. Malalapit din dito. O diba malabo na naman. Ano namang signage. Ito baka meron dito. Ay parang, ito. Ay, may na yun. May checkpoint. Chuchu na. Ito nga. Ay, Burawan Island kasi to. Ha? For a day, 150 entrance. Overnight, 220. Cottage rate, 850. Ito yung Isla Chica. Ito yung Burawan. Burawan. Susuunahin. Isla Chica, Burawan. Mahal si Burawan, di ba? Itong Isla Chica. Parang ang dami nang galing sa Isla Chica. Na, tayo naman. Isla Chica. Burawan. Off-road. Sa dulo. So, may gate. Tanong natin kung pwede ipasok yung sasakyan. O kaya itong kabila. Park na muna tayo and may information. Pitching lang. Yes po, 10 pitching lang po siya, sir. Magkano 10 pitching? 150 po kung may sarili kayong tent, 10. 200 po per head ang entrance po. 200 per head. Opo, yung 200 po per night na po yun. Yung cottage, Yung magkano? cottage po natin, 1 to pong overnight, 700 pong day tour. Day tour. Opo. Okay. Yun na lang po, sir, kung may Tanong ko lang. katanungan Oo. po kayo, sir. Thank you po. Sir, hindi lang na-include din. Sir, ang entrance fee pag day tour ay 120 per head. Pag overnight po ay 200 per head. Sige. Meron na. Ito na daw yung Ito na daw yung pinakadulo. Sila na daw yung pinakadulo dito. May mga nakatent na malaki na dito. Tapos yung katabi Burawan. Negative kami dito. Bawal mag-car camp eh. Wala kaming tent. Nasakyan kami talaga matutulog. Yun, may naka-tent. Pa dun sa unahan din. Pag tirik ang araw nito, parang medyo white sand siya. Linaw. Mabato lang yung ilalim. Saan ba tayo nito? May problema tayo nito ngayon. Ito ata yung 700 tapos 1-2 pag overnight.
Sana may mahanap kami ngayon. So 300 yung car camping. Tapos 200 moto camping. Sa ano naman yan? Overnight parehas. Tapos bukod pa doon yung 200 na per head. Yan. Okay, maganda dito. Ganda. Malawak din. Problema, hindi lang pwede ngayon. So, magkatabi lang pala yung entrance nito. Ako, lipat kami dito. Try naman natin dito. Inquire tayo dito. Sa Burawan Island Resort. Akala ko as in tatawirin tong Burawan. Oo nga, isla nga siya pero may tulay naman pala. So, kalsada. Ikaw dyan na sa gilid, oh. Oo, okay lang dito kung dito ka mag-park, di ba? At least nasa gilid tayo. Ay na may tent ka na malaki. Sana payagan. Kaso ang presyo. Kaso hindi tayo pwede masyado lumapit doon dahil Malambot na yan. malambot na yan. Baka lumubog tayo dyan. Wait lang, mahangin, no? Yung hangin na yun. Kahit dito nga lang eh, okay na eh. Parang wala silang bisita. Sarado. Ako nga kaming makita doon eh. Naghahanap-hanap din kami doon eh. Dito okay dito, sarap din eh. Tapos sa kabila naman, Isla Chica, Wala nang ano din. hindi nila pinapayagan daw ngayon. Inaano nila yung Pag mga ganitong walang nahihiya kasi sila sa mga nasa hotel eh. Pag nakitang puno, Priority yung mga siyempre, nasa hotel. nasa Gusto rin hotel. naman nilang Kasi po dito po ay private. Kasi private po talaga dito. Ang pang-public po ay dun nga po sa kabila. doon po, naandun ang tent, Nandun po lahat. tatik. Layo ang lalakaran na doon, paikot-ikot kayo doon. Mas malawak po kasi Malawak dun. doon. Oh, sige, Dito na lang. Opo. eh, kung siya may Hindi naman patras. po malambot yan Hindi, eh. ito, matigas po ito. Tigas naman po yan. Sige po. Wala sa plano, bigla tayo nakapagburawan. Hindi namin akalain na sa Burawan kami makakalapag ngayon. Assist talaga sila. Mabait yung mga staff dito. Ayan dito. Ka-educate. Baka may... Sulo ninyo, ang kasama lang ninyo dito yung foreigner. Opo. Shooting dyan kasi sa 26. Ah. 26, 27. Opo. Diyan yung manager kaya pumayag. Pero hindi daw talaga sila nagpapa-car camp dito. The truth is yun. Ayun, may nalisan pa ni kuya. Thank you. So, ito na. Dito na talaga kami. Bawal pa mag-car camp sa Isla Chica. Kaya dito na talaga. Opo, galing po kami doon. Madaming tao doon, maano pati doon. Dito, Madami nga po tao ngayon doon. ayos dito. Grabe, liwanag ng buwan. Oh. Full moon. Hindi mo akalain na bigla kami na pa Burawan. Hindi sinasadya.
Bilao, dito sa may isla dito, nakaiwalay, Isla Chica. Gahanap kami. Yung Isla Chica pala, kahilera lang pala nitong Burawan. Naghanap-hanap kami. Nahirapan din kami maghanap. Wala, buti pumayag dito. Walain mo nga naman yun. Nagastos lang namin is 700 na daw lahat, kasama na entrance, tapos yung pag-park, car camp. Disclaimer lang, tsaka for FYI, hindi talaga sila nag-accept ng car camping or moto camping. Yung Isla Chica pwede doon. Nataon lang na wala daw tao. So pag walang tao, minsan pinapayagan daw nila. Kasi exclusive lang siya sa mga nag-hotel. So may parang mini-maintain nila yung class nung lugar. Tapos kung magti-tent pitching, yung parang camping, doon daw sa kabilang station. Station 1 ba or station 2? So dito mga guest lang talaga na mag-hotel. Parking. Ayan. Sinuerte. Solo namin at makakaligo kami. Korean movie siya. Korean drama, K-drama. Siyempre ako Hollywood. Let's see how this general can attack our position. Good morning, Burawan. Solo namin yung resort. Alas 8 na kami bumangon para extend ng tulog. Ganito lang kami lagay ng ulam. Andyan na lahat. Isa naka-plastic. Dilata. So iba. Po as usual, magulo. Tambak lang ng tambak. Aayusin tapos pagka magre-ready, wala, inahagis na lang din namin dyan. Ayos naman natin. Baka mabash ako. Baka mabash na naman yung nag-aayos. Nag-aayos kami. Ito lang talagang realidad ng car camping. Ito yung mga hindi pinapakita sa inyo ng side ng car camping. Yung mga nakatambak. Kasi yung iba may mga drawer sa ilalim, ganyan, organized. So wala pa kami kasing parang organizer na mga shelves na inayos dito. Kaya parang wala pa kami talagang binago dito sa loob ng sasakyan. Palang yan, tanggal lang ng upuan, lagay ng higaan, tapos mga lang storage box. Yan. Siguro after
2 or 3 years pa bago namin to i-full full setup ayos sa ating susunod na Philippine loop. Ay, sponsor ni Auntie Gigi. Shout out. Okay, si Auntie Bing. Shout out. Yung nagdatingan na nag-guest. So, ito yung parking area kasi nila. Kaya negative talaga sa car camping itong Burawan. Hindi rin sila nag-accept talaga. Nasakto lang na wala masyadong guest kaya pinayagan kami dito. Tapos parang may magmo-moto camping pa eh. Hindi natin alam ko. Station. So yun nga, itatawid sila doon sa kabila. Akala ko yung sinasabi nila na itatawid yung sa kabilang station ng Burawan, station 1 and 2, tawid isla daw. Hindi pala. So kahilera lang nito, dyan sa bato na yan, nandyan daw sa kabila. So yung station 1 and 2, tapos itong lugar na to, ito yung station 3. Yan. Gigilid lang pag ganun para makapunta ka sa station 1 yan. Katapat nito bayan ng Padre Burgos. So may nakikita akong white sand dun. At sa mga susunod natin na vlog, dyan naman tayo pupunta. So mag-ikot tayo ng mabilisan sa resort. Yun. Malaki yung area nila. Yan. Tapos andun yung canteen or yung resto nila. Ito yung mga hotel, yung room. Bahay talaga. Bahay siya na naka-aircon. Yun. Ganda yung lugar ah. Ito yung sa station 3. Station 3 to. Shower room. Yan. Malinis. Yan. Tatlo. Tig-tatlo. Yan. Shower room. Shower area. Tapos malinis. Ito kami naligo. Ito ang wag na wag nyong kalilimutan sa lahat ng mga biyahe nyo. Basurahan. Kahit plastic man lang magdala kayo. Kung mag-invest po kayo sa camping chair, bumili na kayo ng mga branded talaga. Tingnan nyo po yan kung gaano ka-stretch yan. Banat na yan. Wala talagang nasira dun sa tahin niya. Branded to from Decathlon na camping chair. 110 kilo ko, 110.
ganun ako kabigat. 1 year na mahigit to. Gamit ko. Gamit namin. Hindi talaga nabanat. At bago bumiyahe pa uwi, sinulit na namin ang pagkakataon at nagsiesta muna kami. Dahil babalik na naman sa abalang mundo ng Metro Manila. So, usapang power station naman. Ito lang ang aming power station. Wala pa kami nung mga social na bluetti. Hindi man social, mahal na mga power station. Mga power bank lang. Tapos itong pinakamalaki na power bank na Yubaw na ilang milliampere ito? 50? 50,000. So goods na yun siya for 3 days. Lamp, yung camping lamp, camping lights, tapos electric fan, tapos yung mga cellphone. Yan. Okay na to siya for 2 to 3 days. Yan, kung dalawa lang kayo. Ito yung mga simpleng gamit lang na siguro kailangan nyo ma-provide sa car camping na mawawala or magtatagal kayo ng mga 2 to 3 days. Wala naman kami ibang kailangan na sinusuplayan ng kuryente. Hindi katulad ng iba na may ref, diba? May mga madaming electric fan, maraming ilaw. Tapos meron din naman, minsan naman dito kami nagsasaksak. Ito, may adapter kami dun sa cigarette. Yan. So dito, kadalasan din dito kami nagcha-charge pag umaandar. Pag tumatakbo yung sasakyan, dito kami nagcha-charge. Pero pag patay yung sasakyan, okay, magcha-charge, madidiskarga talaga yan. So sa 7 years namin na paggaganitong buhay, car camp o gumagala ng nakasasakyan, lumalaboy, talagang madidiskarga kayo, lalo na doon sa mga baguhan, bago pa lang sa sa mga may sasakyan. Kung wala kayong ibang option, as kailangan nyo talaga dito magsaksak dito kumuha ng kuryente, siguraduhin nyo lang na every 15-20 minutes paandarin nyo yung sasakyan. Paandarin nyo yung sasakyan ng mga 10 minutes to 15 minutes siguro para ma-recharge yung battery. Hindi ako sigurado kung ano yung tamang oras ng pagpapa-recharge ng battery na pagpapaandar ng sasakyan, pero kailangan gawin yun. Huwag nyong gagawin na tuloy-tuloy na 1 oras, 2 oras nakasaksak kayo. Ay madidiskarga talaga yung battery. Baka hindi na kayo makaalis kung nasan man kayo. So yun, dagdag info lang pagdating sa supply ng kuryente. Kaya para sa amin, goods na to. 3 years na namin ginagamit to. Ito, more than 3 years na to mga power bank na to. So, kaikot kami sa Pilipinas. Ganito lang ang power supply. May pabili naman kayo ng mga power station na mga EcoFlow, Bluetti. Hindi, bili kayo. Nilalaan muna namin yung pera sa iba. Yan. Magkakaroon din tayo niyan soon. Baka may mag-sponsor, pwede din naman. Si Freeway. Diba? Mga isda. Nawala. Diyan na yung butanding. Natakot yung maliliit na isda, may butanding. Malabo. Oo nga. Hindi mo kita yung ilalim. As medyo mabato. Malabo. Malumot-lumot. Kasi hindi, station 3 kasi to. Malay mo. Diba nga, ewan natin dito sa kabila sa station 1. Saka, siguro iba din dagat dito kasi paloob to eh.
May dolphin pala dito sa Burawan. May ko lang nalaman. Ayun o. Ayun o. Zoom mo, zoom mo. Di ba may dolphin? Ilang minutong dagat lang, okay na. Ako hanggang tuhod lang nababad. Uyan na, uyan na, uyan na. So, ayun. Ganda nga ng sunset dito. Ayun po, pauwi na kami. Salamat po sa Burawan, sa management at nandun rin yung may-ari. Thank you. At pinayagan kami mag-camp doon, mag-car camping. Check nyo po yung ibang vlog or content ko dito sa probinsya ng Quezon. Hanggang dito na lang muna siguro yung pag-ikot natin sa Quezon Province. Ipon muna tayo, tapos balik tayo sa mga susunod na buwan. Edit ko muna tong mga napuntahan natin, tapos Papalabas na ako bata. panganganak muna si Nika, magbabantay muna ako. Sa Batangas naman tayo mag-ikot sa mga susunod na buwan. Sa Batangas naman tayo maghanap ng mga car camping spot. Hanggang dito na lang muna sa probinsya ng Quezon. Magkita tayong muli sa susunod na kabanata. Ingat sa paglalakbay mga amigo. hustling.